Kakaiba ho ang mga OFW ng Hong Kong. Talagang kakaiba ho ang mga OFW sa Hong Kong. Talagang matitikas ho ang mga kababayan natin dito at paninindigan nila. Kaya nga ako, mga kababayan, ngayon in-upload ko ito umaga ng Sunday. I-upload ko po ito Sunday ng umaga. So napapanood nyo ito Sunday ng umaga. Panuorin nyo po ito dahil alam nyo nakakainit ng ulo. Napakatarantado ninyo. Alam niyo yung ICC na yan? Putang ina, ilang beses nang sinabi ni Trillanes na, ayun na yung ICC. O hanggang dito ka na lang. Hanggang dito ka na lang na buwan na to. Hanggang dito ka na lang. Aarestuhin na. Aarestuhin na. Putang ina, saan na-aresto? Alright, Reaction TV Basic, babalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga reaction ha. Para po matuldukan na itong kumakalat na balita na tumakas ang Pangulong Duterte. Buti na lang at nag-live ang ating idol na si Banat Bay para may klaro po at reaksyonan po natin ang mga impormasyon na lalabas sa kanya mismo. Dahil nasa Hong Kong po siya Di ba? Kasi kinakalat po ngayon ng mga maraming hindi mainstream media, mga post yan sa Facebook na kung saan at saka sa YouTube na tumakas ako. Katulad po ni Vlogger Clear. No? Mantagin mo yan, Vlogger Clear ha. Yung mga ginagawa mong mga pagbabalita na yan, isa ka ng undersecretary. Ito pakinggan po natin si Idol Banat. Magandang araw mga banateros at eto na nga bigla po tayo napagawa ng video. Bakit to? Kasi meron na namang nagpapakalat dyan na kesyo tumakas na daw si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil dito sa ICC na to. Una sa lahat, mga putang ina nyo. Teka lang. Dahan-dahan lang, Sir Banat. Mga putang ina kayo. O tuloy natin. Magandang araw mga banateros. Magandang araw, Sir Banat. Ito na nga, bigla po tayo napagawa ng video. Bakit to? Kasi meron na namang nagpapakalat dyan na kesyo tumakas na daw si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil dito sa ICC na to. Una sa lahat, mga putang ina nyo. Yun lang masasabi ko sa inyo, mga putang ina nyo. Bakit kanyo? Alam nyo, kung sino mang nagpapakalat na to, ito, may nabasa ako Natunugan. Ito ang title Natunugan. Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest warrant rumors. But panelo siya sees meeting OFW. Isa pa, mga putang ina nyo. Hindi totoo yan. Alam nyo kung bakit? Isang linggo na naming ina-announce sa SMNI, sa programa naming Banateros, na pupunta si Tatay Digong sa Hong Kong. Ito po'y mahigit isang linggo na. Planado na ito. Hindi pwedeng bigla-biglaan magkakaroon ng event sa Hong Kong. Hindi parang Pilipinas yan na pwede mo bigla-biglain. Hindi, gusto namin mag-event. Hindi ganun yun. Yung event na po na yan, ay planado yan. Pinapaalam mo na maayos sa gobyerno ng Hong Kong. Mahigpit po sa gobyerno ng Hong Kong. Hindi pwedeng lumagpas ng bilang. Kailangan yung oras sakto or else papatayan ka. Bawal ang late. Hindi pwede katulad ng nangyayari sa atin sa Pilipinas na nalilate yung ibang mga kandidato. Hindi pwede dito yan. Nandito po kami sa Hong Kong ngayon. Ngayon mismo. Mga putang ina ninyo. Alam nyo, ang ganda ng ng dating ko dito sa Hong Kong kasi medyo malamig-lamig pa ang panahon dito sa Hong Kong. Pagdating nung nagbasa ako nung galing ako sa airport, papunta na ako sa hotel. Abay, nabasa ko, Rody Duterte flies to Hong Kong amid ICC arrest. Abay, mga putang ina nyo talaga. Nakakainit kayo ng ulo. Ako, hindi ako iniiwasan ko na magmura. Pero nung nabasa ko to, nagalit ako. Nagalit talaga ako. Sabi ko, tang ina ninyo, dumi ng isip nyo. Tama po yun. Ako rin, nagalit ako, mga putang ina nyo rin. Di ba? Ako ayaw ko na rin magmura, Sir Banat. Totoo yan, ayaw ko magmura. Putang ina nila. Wala silang iya. Mantagin nyo yan. Gagawa-gawa kayo ng balita matagal nang naka-announce yan sa social media na lahat ng mga taga Hong Kong ay talagang ini-expect na si Pangulong Duterte. Mantagin mo, tatakas siya. Ang tagal na naka-announce, weeks na naka-announce, tatakas, tapos kayo gumawa kayo ng balita na tatakas, at sa araw ng pagtakas niya, aarestuin siya. Di ba mga ka-reaction? O ngayon, ang panggan natin si Sir Banat, Ang hirap-hirap mag-preparate
may preparation dito, lahat inaayos mo. Inayos ng mga taga KOJC to, PDP laban, inayos ng Duterte team mo. Lahat to ito inayos ho nila. Matagal na pagpaplano ho ito. Bakit kanyo? Remember, nung 2016, tandang-tanda ko bakit to. Kami ho, personal ang nagpuntat ng kampanya. We represent PRR din nung time na yun. Ang Mocha Girls, alam nyo yan, lumabas pa nga yung video. Ako po yung nag-video nun eh. Tingnan nyo, si Mocha nagsasalita. Dito, yung para kay Duterte, punong-puno ng tao. Tapos, sinabi niya, tumingin ka sa kanan. Ako yung nag-video nun. Walang tao. Si Lenny Robredo nun. At saka yung si Mar Rojas. Nandun pa sila, sila Corina. Lahat ng taga-ABS-CBN nandun. Ayun ay makasaysayang nangyari sa Hong Kong. At alam nyo, isa yan sa nagdikta ng, alam mo yun, ng pangkalahatang trend para sa mga OFW. Kasi alam naman po natin, Hong Kong ang isa sa pinakamadami. Aside from Middle East as a whole. Kasi Middle East, marami ho yan, di ba? Iba't ibang bansa po yan. Marami ho yan. Kaya marami ho sila. Pero dito kasi, isa to Hong Kong eh. Yung isang bansa na to Hong Kong, grabe ho ang OFW dito. Nung nagpunta po kami dito, kitang-kita po namin ng tindi ng followers ni Pangulong Duterte dito. And we reported it at that time. As a matter of fact, nung nanalo si Presidente Duterte nun, isa ho kami sa inatasang bumalik at magpasalamat ang Mocha Girls, si Mocha Uson, para bumalik at magpasalamat sa mga suporta sa mga OFW kay Pangulong Duterte. At kasama po nun si Inday, VP Sara Duterte. Kasama po siya nun. Pero this is the first time na pupunta si Pangulong Duterte dito na may rally. Okay? First time. Nakapunta si Pangulong Duterte dito, alam ko, hindi rally yun. Pero nagpunta siya dito, ngayon lang yung rally. Kaya handang-handa. Kasi, alam nyo, yung venue bukas, ako nga, sinabi ko dun sa organizer, maliit yung venue na yan. Kasi yung kami nun, labas ho ito ha, sa labas. Pero punong-puno. Ito ngayon, nasa stadium lang. Sabi ko, siguradong mapupuno yan. Paghandaan nyo yan. Dahil iba ho ang mga OFW ng Hong Kong. Talagang kakaiba ho ang mga OFW sa Hong Kong. Talagang matitikas ho ang mga kababayan natin dito. At paninindigan nila. Kaya nga ako, mga kababayan, ngayon, in-upload ko ito umaga ng Sunday. I-upload ko po ito Sunday ng umaga. So, napapanood nyo ito Sunday ng umaga. Panoorin nyo po ito. Dahil alam nyo, nakakainit ng ulo. Napakatarantado ninyo. Alam nyo yung ICC na yan? Putang ina, ilang beses nang sinabi ni Trillanes na, ayun na yung ICC. Hanggang dito ka na lang. Hanggang dito ka na lang na buwan na to. Hanggang dito ka na lang. Aarestuhin na. Aarestuhin na. Putang ina, saan na-aresto? Ba't tayo susunod dun? Hindi naman, ano ba tayo? ICC country? Tayo ho ba'y membro ng ICC para arestuhin? Yun! Mantakin mo, si Vlogger Claire nga, Sir Banat, susumpong ko sa'yo. Susumpong ko. Si Vlogger Claire, nag-vlog siya, sabi niya, confirm daw. Sabi niya, confirm. Oo, susumpong ko sa'yo. Sumpong natin. Sir Banat, si Vlogger Claire. Panoorin mo yung vlog niya. Nilalaso niya ang isip ng mga mamamayang Pilipino. Binabayaran natin yun. Si Vlogger Claire. Grabe ka, Vlogger Claire, ha? Tuloy mo, Sir Banat. Si Duterte? Yun. May gago pala kayo. Oo. Ano pinalalabas ninyong tiwakas si Pangulong Duterte dito sa ICC? May mga hindot kayo, mga animal kayo. Ayoko talaga magmura. Oo, napansin ko, Sir Banat. Hindi ka na masyado nagmumura sa mga vlog mo. Pero sa pagkakataon ito, sabay tayo, mga hindot kayo. Mga animal kayo. Tama naman no? Bakit sila nagpapakalat ng mga ganyang balita? Di ba wala na silang magawa? Pero sabi dito, basahin ko ha. Former President Duterte flew to Hong Kong on Friday, March 7 amid growing speculation about possible issuance of ICC arrest warrant against him. Alam mo yung bulong-bulungan na yan? Putang ina, parang bulong-bulungan yan ng mga kapitbahay nyo Na lahat walang katotohanan. Puro mga chismisan lang yan. Hindi, bulong-bulungan yan ng mga bitter.
bulong-bulungan yan kasi alam nila, nakikita nila si VP Sara Duterte, ayan na, paparating na ako kung ano-anong ginagawa ng mga katarantaduan. Tingnan natin, pagbalik na ng Pilipinas, pag walang inarasto dyan, Ang tagal na niyang bulong-bulungan na yan. Di ba si Trillanes noon? Buwan nagsasabi, malapit na, arestuin na siya dyan. Ito, pagkatapos ng buwan na ito, arestuin na siya. Kaya ganyan siya, arestuin na siya. Ano, may nangyayari ba? wala. Wala naman Wala. Oh. Kasi arestuin siya dyan. Arestuin. Gunggong pala kayo Gunggong! Ito sabi pa dito. Politico learned that Duterte boarded Cathay Pacific flight ganto, which departed Ninoy Aquino Si Vlogger Claire, suplakin mo! Sir Banat, si Vlogger Claire! at 8:41 a.m. Learn talaga, Politico learn. Lumabas sa social media yan. May video yan ng mga nagbibideo sa kanilang mga tao. Kalat na kalat yan sa social media. Tapos Politico learn, parang naka-scoop kayo ang datingan. Na-scoop namin na lumabas. Parang patagong lumabas si Duterte. Tumatakbo si Duterte na parang patago. Abay, gago ba kayo? Kung patago yan, hindi mabibidyo yan ng kusino-sino. Hindi, tsaka kung patago yan, di dapat hindi natin in-announce at hindi ina-announce sa mga taga Hong Kong na nagko-comment sa akin sa Sunday. Darating dito ang Pangulong Duterte. Ganun ba ang tumatakas? Ang tumatakas sa planado, sinasabi sa social media na pupunta ng Hong Kong ang Pangulong Duterte, makikipag-meet siya sa mga tao sa Hong Kong, sa mga Pilipino sa Hong Kong. Tapos, inayos pa yan ng mga PDP laban kay OJC tsaka mga maisog. Inayos yan. Ang dami yung video na lumabas. Bumati pa siya dun sa mga tao. Bumati pa siya dun sa crew nung eroplano. Nagka-late-late na nga. Hindi ko alam kung nagka-late-late Pero di ba, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi ho yan tinago. Kasi, parang politiko just learn, blah, blah, blah. Napakataran. Naku, wala akong masasabi sa inyo, ha? Talagang ano kayo, Sabi dito, parang ang dating kasi 8:41 daw at nag-arrive ng 10:25. Parang ganun. Tapos Duterte, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dismiss rumors. Boy, naturalmente. Siguro malamang sa malamang, isa ho yan sa mga nag-a-announce. At sinasabing darating si Duterte sa Hong Kong. Pinopromote yan Pinost ko pa nga yan May poster po. At saka ho yan, ano ho yan? Nationwide. Actually, first time, pinag-usapan namin yan Hong Kong. Tapos Luzon, Visayas, Mindanao. Yun! Sabay-sabay yan. It was all prepared. Tapos sasabihin nyo, parang binigla, itinago. Gusto ko kayong fake news. Di ba? Sabi nung baklang congressman na yun, fake news. Yeah? Tapos sasabihin nyo, parang itinago na tumakas, pumunta doon para lang. Si Ortega yun! Fake you ka, Ortega! Fake you! Isa kang malaking fake you, Ortega! Gunggong kayo. Tingnan nyo yung poster niyan. Napapakita natin dyan. Pakikita natin. Ipopost ko yan sa comments. Yung poster na yan, paano mo organize yan ng sabay-sabay na bigla isang araw? Pinost namin yan. Gumawa kami ng event kasi arestuin si Duterte. Kaya gumawa kami ng nationwide event. Tarantado ba kayo? Hindi, alam mo yun, ito ay inorganisa ng PDP, Duterte team, at higit sa lahat ang KOJC. Ang nag-facilitate talaga niyang KOJC, buong nationwide. Kaya nga, kaya nga team, pansinin ninyo, tama talaga yung sinasabi ni Pastor Kibuloy, na kaya siya inipit nun dahil alam ng administrasyon na ito na talagang malaking kontribusyon ang gagawin ni Pastor Kibuloy. Lahat ng events ng PDP ni Pangulong Duterte ay kasama ho ang KOJC at kita nyo naman pag KOJC o si Pastor o ang SMNI ang nag-ayos o yung tinatawag nating team po ni Pastor ang nag-ayos, siguradong maayos, organisado at yan ay plan ahead. Ano to, kumuha lang kami ng ticket basta-basta? Andito, ataka si Duterte, kuha tayo lahat ng ticket, mga ulul.
Ganon? Tarantado pala kayo eh. Ano sasabihin nyo? Lahat kami nakapunta, may ticket na ako mula nung una-una pa lang. Ina-announce na nga namin po, abangan nyo kami. Eto may papakita pa ako, sandali lang, may papakita pa ako, mga punyeta kayo. Bilisan mo, Sir Banat, nagihintay ako. Bilisan mo. Ang Yan. kwarto ko sa Hong Kong. Ang Ipapakita pa ako sa inyo, ha? Ito, ano to? Wala hong preparasyon tong live video ko na to. Ito, kita nyo to? Ano yan? Duterte pa rin, Nagpagawa pa kami ng maraming cup. Ng Banateros po nagpagawa niyan. Hindi mo naman gagawin yan, pwede nang ilalabas namin yan dito ngayon. Hindi naman po pwede mangyaring ilabas mo. If ginawa mo to kahapon lang, bakit? Tataka si Duterte, maggawa tayong rally doon. Paggawa tayo ng sombrerong bigla. O ano pa? Pastor Kibuloy. Ayan may Banatero sa gilid na logo. Tas Pastor Kibuloy na cup. Ano to? Bigla ko lang naisip, tataka si Duterte, kaya nagpagawa ako ng cup para gumawa tayo ng rally, fake na rally. Mga putang ina nyo talaga. Nakakagago kayo. Nanggagago kayo ng mga Pilipino. Nakakainit ng ulo eh. Sorry pagpatawarin nyo na po ako dito sa video kong ito. Okay lang. Hindi ko na uulitin tong pagmumura ng ganito. Hindi, putang ina nila. Okay lang yan. Ginagago nila ang taong bayan. Ginagago nila tayo. Ginagawa nila tayong mangmang. Pumunta lang ng Hong Kong ang Pangulong Duterte, tumakas na, gano'n. Sir Banat, ang tagal na yan, alam natin yan. Nagko-comment kayo sa akin sa comment section. Sinasabi ninyo, papunta ng Hong Kong ang Pangulong Duterte. Tapos, sasabihin nila, tumakas. Pero nakakabwisit. Talaga. Nakakabwisit. Hindi ho ito biro. Nakakabwisit ho kayo. Nakakatarantado kayo ng mga Pilipino. Okay, promise natin yan Mag-promise ka, Sir Banat. Last na nating pagmumura to sa tayong dalawa. Promise last na. Putang ina nila. Basta lang magkaroon kayo ng sensationalized news. Ito hindi lang hindi ko sinasabing particular dito yung politico.com Maging yung ibang mga nagbabalita dyan ng mga tanso. O yung mga nag-share na tataka si Duterte, mga fake you kayo. Yun ang totoo, fake you. Fake you. Fake you kayo, puro fake news. Si Ortega yun. Galing kay Ortega yung salita. Ortega, fake you ka. Bakla ka ba, Ortega? Tanong lang. Anak ka ng Tuloy mo, Sir Banat. Tuloy mo. Sabi dito, rumors about Duterte's possible arrest by ICC have been swirling. Sabi daw ni Carpio at saka ni Trillanes. Wala namang ang issue ngayon, PhilHealth. Mga king-ina nyo, PhilHealth ang issue ngayon. Tsaka yung BICAM. PhilHealth, tsaka yung balik yung pera. Kung paano tinarantado ng gobyerno at ninakaw ng gobyerno ang pera ng PhilHealth na pinababalik ngayon pero hindi na maibalik. Bakit? Putang ina, nasa bulsa niya ninyo. Tapos sasabihin ninyo, ang issue yung ICC, may bulog-bulungan. Wala na sa eksena yung ICC. Wala na sa eksena yung ICC. Tapos sasabihin ninyo, hindi may bulong-bulungan kaya tataka si Duterte. Gunggong, mga tanga kayo, mga bobo kayo. Ano yung siga dun? Ako nagtatanong lang, ano yung siga dun? Yun ang pambasang bobo, ganun. Pag nakita kita, ganun, sisigawan kita. Bobo! Ganun. Di ba? Ang linaw-linaw dito Sabi pa nga dito amidst persistent rumors, the speculation has arisen that Duterte may not return to the Philippines after his Hong Kong engagement and could seek refuge in China. Putang inang yan. Gago pala kayo Kung gusto magtago niyan, noon pa. Hindi nyo ba maisip yun? Kung gusto magtago niyan pagkatapos maging presidente niya, magtatago na sa China. Doon pa lang sa investigasyon ng mga lintik na quadcom na yan, kung gusto magtago ni Duterte, nagtago na yan mga gunggong. Hindi magtatago yan sa China. Ano kayo? Ulul? Magiging presidente pa nga namin uli yan Tapos sasabihin nyo magtatago. Easy. Basta, ang huling balita ko, merong sinabi si Pangulong Duterte
naku, ayoko na lang sabihin kung kanino galing to, sabi niya. Kaya pa 10 taon mabuhay. Kaya pa. Pwede pa. May ganung pahiwatig si Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo, tatakas. Sabi dito, Malacanang stated that the government will be obliged to turn Duterte over the ICC if request is made through Interpol. So, ibig sabihin, ang Pangulong Duterte ay magiging presidente pa natin? Hindi, na-underestimate kasi nila eh. Yung palakad-lakad niyang pag ganun-ganun, yung parang mahina ang katawan. Technique yan, yung pinagbabawal na technique. Meanwhile, some officials within the palace are reportedly questioning why Duterte has not been placed under an immigration lookout. Ang ina nyo, kriminal yung tao para i-lookout ninyo, which would allow the Bureau of Immigration to track his movement in out of the country. Baka sabihin nila, lookout lang naman, hindi naman sinasabing siya ay pipigilan. Kahit na. What grounds? Bakit may lulookout yung tao? Dahil yung mga chismoso-chismosa na naninira sa pamilya Duterte, i-lookout mo na. Abay, mga gunggong pala talaga kayo, mga gago kayo, no? Subukan ninyo. Subukan ninyo. Ito, hinahamon ko kayo. Subukan ninyong gipitin at ikulong si Pangulong Duterte. Sige, subukan ninyo. Sige, tingnan ko. Tingnan ko, tapang ninyo mga gunggong kayo dyan, nagmamagaling kayo. Na puro kayo, yung tapang ninyo, pag kayo, itlog nyo naman, nandito. Hindi, kasi alam mo yung mga tapang-tapangan na yan. Yung sa mga congressman na tapang-tapangan, di ba, daldal ng daldal. Nung dumating naman si Duterte doon, kulang na lang halikan ng ang paa ni Pangulong Duterte. Napunta dito yung itlog, yung matapang na bishop dyan. Wala! Biglang napunta dito yung itlog. Yung matapang na isa pa dyan. Akala mo kung sino magsalita pagka hindi kaharap si Duterte. Sabi mo si Paduano! Pero nung nandun na si Sabi mo si Paduano, si Abante, yung lahat yung mga... Duterte sa Congress, ano nangyari? Wala yan, yung puro katapangan ninyo. Tingnan natin. Yun na nga lang sa mga kalye survey. Kalye survey, huwag kayo maniniwala doon sa mga binayarang survey. Kalye survey, 70%, 80% ang Team Duterte. Team Duterte pa lang yun. Team Hindi Duterte! kasi Duterte yun. Team Duterte pa lang, 80% versus Team Marcos, 20%. Hindi pa si Duterte yun. How much more si Duterte ang iano ninyo? Tingnan ko kung gaano yung ano ninyo, kung gaano, ewan ko lang, tingnan ko lang. Hindi, totoo. Subukan ninyo. Nang malaman ninyo, hinahanap ninyo. Nananahimik ang mga Duterte. Nandito para magpasalamat ang mga OFW, mangampanya ang PDP. Bakit kayo takot? Yun! Ang totoo, takot kayo eh. Takot sila. Ang totoo, takot kayo na kayang mag-mobilize ng hindi administrasyon. This is the first time. Alam niyo, this is the first time na kaya mag-mobilize ng hindi administrasyon, walang makinarya. Ang makinarya ay nasa administrasyon. Pero kayang nationwide sabay-sabay. Nangyari yan yung isang araw. Di ba? Yung, saan ba ito? Sa isang lugar. Nandun po tayo. Nagsalita din po tayo doon. Tapos, kung saan-saan yung mga tao. Iba't ibang lugar. Ang daming lugar noon. This time, umabot, international, Hong Kong. Balita ko, may mga kasunod pa to. Oh, di ba? Yan kasi ang kinatatakutan. Sir Banat, ang ano kasi dito, Sir Banat, yung mga tao kasi ang kumikilos. Mahirap kasi, sabi nga, Vox Populi, Vox Day, the voice of the people is the voice of God. That is why, Sir Banat, nahihirapan sila ngayon. Nahirapan nilang ibenta yung 12 alyansa. Yung 12-0, baka 0-12 ang mangyayari. Malay nyo, mapunta tayo dyan sa Singapore, sa Japan, Middle East, kung saan-saan. Nationwide. Tapos, nationwide sa Pilipinas, tapos international. Asia, kung saan maraming OFW. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Alam nyo naman, mga kababayan, malapit sa puso ni Pangulong Duterte ang OFW.
Alam mo ako, eto ha, ilang beses ko nang sinabi sa channel ko ito. Ilang beses ko nang sinabi sa channel ko ito, uulit-ulitin ko. Alam niyo, sobrang mapagmahal si Pangulong Duterte Tama! sa OFW. Personal niyang mahal talaga mga OFW. Bakit kanyo? Alam mo, nung time na medyo yung OFW parang tila napapabayaan, talagang kinuha si Mocha nilagay siya doon. Tapos personal siyang tinatawagan. Tinatawagan nila Senator Bongo, ni Pangulong Duterte at sinasabing, Mocha, siguraduhin mong maalagaan ng OFW. Alam niyo, nung pandemya, si Mocha walang pahinga. Alam niyo kung bakit? Maya't maya tumatawag ho ang Malacanang at kinakamusta. O Mocha, may nagre-report sa amin na yung ganitong mga galing, di ba, nag-repatriate sila, nagbadala sila ng mga ano dito, ng mga gusto na umuwi kasi kailangan na umuwi dahil nagsasarado na ibang mga bansa. Sabi, Mocha, ihatin nyo ito, siguraduhin nyo makauwi. Kasi minsan pinipigilan ng mga nung mga barangay sa mga probinsya, yung mga OFW. Parang dinidiscriminate, sinasabing, uy, baka may dalang sakit yan. Kaya si Mocha personal. Talagang sinasamaan niya sa bus, sa hotel, pinupunta niya. Pandemya to, ha. Hindi ko sinasabing dahil masipag si Mocha. Oo, masipag si Mocha. Pero more than that, it is because pina-follow up yan mayat maya ni Senator Bongo, ni Pangulong Duterte. Di ba ho? Mahal ho ng Pangulong Duterte yung mga OFW. Kahit sa pagkain. Ito example ha. Bibigyan ko lang kayo ng example. Nung panahon na hirap makahanap ng pagkain yung mga OFW kasi hinahatiran ni Mocha ng personal yung OFW ng pagkain sa hotel ha. Siya mismo sumasama na maghatid para siguraduhin na nadidistribute na maayos. Hirap na hirap makahanap si Mocha ng catering nun na magpo-produce ng more than 2,000 a meal a day. Pandemya yan eh. Alam mo, ang sabi ni Pangulong Duterte, hindi, basta i-order mo kahit sino, maghanap ka na. Huwag mo nang isipin kung magkano, basta i-order mo. Kailangan mapakain ng OFW mabusog. Tanungin ko kayo mga OFW, kayong mga napauwi nung panahon ng pandemya, hinutel kayo, di ba? Dinahatiran kayo ng pagkain. Pangit ba yung pagkain na kinahatid sa inyo? Masarap, di ba? Ang dami nagsabi sa amin yan. Ang sarap ng pagkain na hinahatid sa amin dito. Kasi utos ni Pangulong Duterte. Ang personal ho yan. Pangulong Duterte, Senator Bongo, tinututukan nila yan. Ganon kamahal ni Pangulong Duterte ang mga OFW. Ni Senator Bongo. Kaya alam nyo mga kababayan, etong gagawin niyan to, ito'y pasasalamat din ni Pangulong Duterte sa mga OFW sumuporta sa kanya. Hindi ho ito yung tumatakas. Ito ho'y matinong pasasalamat ni Pangulong Duterte. Alam ko may mga iba pang pupuntahan na talagang gusto ni Pangulong Duterte na siya alam mo, pwede naman pahinga si Pangulong Duterte. Nakakapagod ang bumiyahe. Kahit sabihin na natin, dati siyang presidente, siyempre may VIP pa rin yan, kahit papaano, pero nakakapagod nung bumiyahe. Ang tanda-tanda na nung mama na yun. Pero bakit niya ginagawa? Kasi nga, mahal niya talaga mga OFW. Kaya nga, alam ko, ang pagkaalam ko, isa yan sa mga binilin din ni Pangulong Duterte kay Pastor Kibuloy. Kaya nga kay Pastor Kibuloy, ang plano niya sa mga OFW, pag nanalong senador yan, yung pensyon. Sisiguraduhin na maayos at mataas ang pensyon nyo. Kasi ang problema kasi ganito, bilang OFW, ako nangyari sa akin yan eh. OFW ka, magtatrabaho ka ng ilang taon sa ibang bansa. Yung kinikita mo, binabato mo lang. Kasi kailangan ng pamilya mo, may binubuhay ka sa Pilipinas eh. Di ba? Binabato mo lang, wala ka naiipon. Yun ang plano ni Pastor Kibuloy. At sigurado ako nakuha niya yung kay Pangulong Duterte din. Plano ni Pastor Kibuloy na siguraduhin hindi lang nila nabubuhay yung dapat nilang binubuhay, pero meron pa silang naiipon. Iba kasi yung Tama. yung sinatawag na isang kahig, isang tuka. Ganun naman ng OFW eh. Nakakatuka lang na marami. Yung mga pamilya, maraming nakakain. Pero yung nakakaipon, pension po yun. Yun ang plano ni Pastor Kibuloy, siguraduhin
walang naghihirap na OFW pag uwi. Wala akong biro. Kasi ito, paano ko nasabing kaya niyang gawin yun? Tanuin ko kayo, may mahirap bang taga kay OJC? Wala. Pag ikaw taga kay OJC, mabubuhay ka. Maayos ang buhay mo kakain. Sabi nga, magkaroon na ng lockdown at lahat. Magsara na ang Pilipinas. Ang mga taga kay OJC, self-sustaining, buhay. Meron silang sariling bigas, may sarili silang pagkain, may sarili silang farm. Ganon. Yun ang gustong mangyari ni Pastor Kibuloy sa mga OFW. Hindi yung pagkatas nila, alam mo yun, mangarang-garang na yung, ma-stress-stress na yung OFW pag uwi sa Pilipinas. Okay, asa na yung ipon? Mama, wala ang ipon kasi lahat ng pinapadala ninyo, gastos kay tatay, yung kapatid ko nagkasakit, yung anak nyo nagkasakit, si Lola nagkasakit, walang naiipon. Kaya pension, importante yun. Ganyan no, kamahal ng administrasyon at ng mga senador ni Pangulong Duterte, ang mga OFW. Tapos sasabihin nyo, tumatakas lang. Gago kayo. Masama ugali nyo, mga putang inang demonyo kayo. Literal yung pagiging demonyo nyo. Hindi na tama. Sagad na sa buto. Hindi na kayo dapat dumulubog na kayo, kinakain na kayo ng lupa. Dahil yung kademonyo nyo, hindi na dapat kumakalat yan. Dapat napipigilan na po yan. Hindi sobrang, parang out of nowhere, tatakas si Duterte. Sir Barat! Kalmante. Gago ba kayo? Nangangampanya nga eh. Ang goal nga, maipanalo ang buong PDP slate para maayos ang bansa. Kaya nga, di ba, yung tema ng mga rally, ayusin natin ang Pilipinas. Yun ang tema eh. Kaya nga, pansinin nyo, hands-on si Pangulong Duterte nangangampanya sa buong PDP. Dahil alam naman ng punan lahat yan. Iba ang Duterte magic. Iba ho ang Duterte. Pag si Duterte na andun, puyat na lahat ng tao, walang umuuwi. Duterte magic yan. It's a phenomenal. Talagang walang tatalo dyan. Kaya nga niya sinatsaga eh. Para maipanalo niya. Aside from that, kailangan din niya may panalo para hindi tarantaduhin yung impeachment ng anak niya. Tapos sasabihin ninyo, tatakas si Duterte. Gago talaga kayo. Pagbuhul-buling ko kayo, mga gago kayo eh. Di ba? Lalo na yung mga loyalistang mga mukhang perang binayaran lang. Halatang halata kayo eh. O anyway, mamaya magkita-kita tayo diyan sa event na yan. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Pagbubulbuling kayo ni Sir Barat. Umanda kayo, mga loyalistang bulok. Mga loyalistang bayaran. Halata naman kayo mga bayaran eh. Duterte kayo, kaya lang nilaklak niyo yung prinsipyo ninyo. Anyway, mga kareaksyon, ayan po ang katotohanan at pawang katotohanan. Wala pong katotohanan na tumakas ang ating Pangulo Duterte. Sila po ay merong napakagandang programa dyan sa Hong Kong at nagsalita na po ang ating insider na si Sir Banat Bay na kasama siya sa mga nag-arrange o nag-set up sa lahat po ng pangangailangan dyan sa Hong Kong. Kaya lahat po ng mga nagpapakalat na tumakas na ang ating Pangulong Duterte ay wag po ninyo silang paniniwalaan at sumigaw po kayo sa kanila ng mga fake you kayo, mga fake you. Fake you. Fake you. Fake you. Alright. Shukran. God bless you all. Duterte. 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 Duterte.